Mabuhay Bayan ng Torrijos. Kasama po ang inyong lingkod, DJ Myong. Tutungo po tayo sa iba't ibang mga barangay at pamayanan dito po sa ating Bayan ng Torrijos. Kilalanin natin at tunghayan ang mga ipinagmamalaki at katangi-tanging mga pwede nating gawin o ipinagmamalaki ng kanilang barangay. Kapihan at Erguhan with DJ Myong. Mahal kong Torrijos, magsamang maingay, bumiti, sumigaw, masayang kumaway. Ipanalo natin mga kabarangay, atin naman ngayon, tamis ng tagumpay. Kasama ng barkada, magkape sa pangwayin, sa Sibuyaw at Bonleo, lamig ng hangin namhit. Puntahan din natin Payanas at Payapakin para mapanatag ang puso't damdamin. Makinig, manood mga kababayan sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hamo sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Lumukso, tumalon, hayaang maglangoy, magtampisaw, maghapon sa dagat ng Puktoy. Isama-sama lang si Ineng at si Utoy, basta't mayroon ba o nabalinghoy. Umadyak sa Malibago, saka sa Talawan, motor, bisikleta, sakyan sa Dampulan. Mula poblasyon mag-jogging hanggang Buwangan, road trip, brum brum until Pakaskasan. Umindak, sumayaw, lahat ay tumayo, mamimiesta kita doon sa Kabuyog. Gayon din sa Polo, saka sa Kagpo, pag-ibig na wagas doon magtatagpo. Makinig, manood mga kababayan sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hamo sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Tsadya, kampay, hataw, kaibigan, sa tikwi kita ay mga ngasalan. Pati sa suhanan ka at makawayan, sa Malinaw at Maranlig, madayo ng inuman. Buong bansa ngayon ay magsasaya, mula Mabuhay kay Duque at Matuya-tuya. Makikinig sa kwento mo kapamilya, lagi kang pipiliin dahil isa kang biyaya. Makinig, manood mga kababayan sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hamo sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Makinig, manood mga kababayan sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hamo sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. La 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 Mabuhay lalawigan ng Marinduque. Welcome o maligayang pagdating sa espesyal na pagtatanghal ng Kapihan at Erguhan with DJ Myong, kung saan ay kinakapanayan po natin ang iba't ibang mga personalidad at mga mamamayan ng probinsya na nagbigay ng pangalan at patuloy na gumagawa ng kanilang pangalan sa atin pong lalawigan. At the same time, ito po yung mga tao o mga individual na patuloy na nagpapakilala ng ating magandang probinsya. Sa pagkakataon pong ito, ating mga kapanayam ang isang kababayan natin na lumaki o kaya po ay tubong bayan ng Buwak, Marinduque, at the same time ay sa syudad ng Quezon. Isa pong trained teacher, at the same time ay Foreign Service Staff Officer ng Foreign Service dito po sa ating Republika ng Bansa. Siya po ay nagtapos sa University of Santo Tomas,
University of the Philippines, at iba pang mga paaralan, kagaya po sa American University sa Washington, D.C. At the same time, nung kanya pong mga kapanahunan bilang Foreign Service Staff Officer, siya po ay naglingkod at nagtungo sa iba't ibang mga bansa. Kagaya po sa Hong Kong, kagaya sa Vancouver, sa British Columbia, at sa Canada. Gumawa ng libro para sa ating mga kababayang OFW. Help me welcome Miss Corazon Nepomuceno de la Santa. Magandang araw po. Magandang araw din po sa inyo at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Marinduque. Yes, karangalan po namin na ako po o ikaw ay aking makapanayam para po dito sa ating espesyal na pagtatanghal ng kapihan at erguhan with DJ Myong. Bago ho tayo magpatuloy, baka gusto niyo hong batiin muna ang ating mga kababayan, lalong-lalo ng ating mga kababayang OFW across the globe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagagalak po ako at nagpapasalamat na nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita tungkol sa aking librong ginawa. At nagpupugay po ako sa lahat ng mga OFW sa buong, hindi lamang sa mga lugar na napuntahan ko, kundi sa iba't ibang lugar ng mundo. Bago ho natin pag-usapan yung libro na sinulat ninyo, gusto ho naming malaman kung ano muna ang buhay ni Miss Corazon Nepomuceno de la Santa. Pag binanggit ho yung pangalan ninyo, alam naman ng ating mga kababayan na yung apelidong Nepomuceno at de la Santa ay mga kilala dito sa ating lalawigan. Pero nais ho naming malaman, sino ba si Corazon Nepomuceno de la Santa? Ako po ay lumaki sa Quezon City. Pero tuwing summer, dinadala kami ng nanay ko dito sa Marinduque kasi meron siyang inaasikaso dito. Karamihan ay ang kanyang mga palay at kopra na hindi ko naman naiintindihan kung ano talaga ang kadahilahinan na siya ay paikot-ikot. Pero ang aking pong mga magulang ay tubong Marinduque. Ang tatay ko po ay si Miguel de la Santa. Ako po ay nag-aral at nagtapos. Ako po ay maestra, pero ako ay kagaya ng iba, nagpalipat-lipat din. Hindi naman wala akong direksyon, pero nang magtapos ako sa pamantasan ng Pilipinas, ako ay napadpad sa Foreign Service of the Philippines because may kaklase akong hindi siya pwede dahil may asawa siyang Amerikano or foreigner. So, doon ako and napaka-interesting ng naging buhay ko sa Foreign Service. Ako ay natutong magsulat, pero bata pa po ako, naturuan na ako magsulat kasi paborito doon sa elementary school ko yung babalik ka pagkatapos ng summer ay what I did last summer. So, susulat ka. Pero hindi po ako trained na magsusulat. Ako po ay dahil nasa foreign service ka, kailangan kang ma-assign sa iba't ibang parte ng mundo. And diyan ko nakilala at nakasalamuha ang mga OFW na nagbibigay ng tulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Natampok at siyang mga bida para sa ating pag-uusapan na libro na inyong isinulat. Okay. Pero bago yan, nabanggit mo kanina na kayo po ay dating o naging isa ring guro. Kasi ngayon po, ang buwan na ito ay inialay po natin sa mga guro. By the way, para po sa ating mga guro, lalong-lalo na sa ating pong mga teacher dito po sa ating lalawigan, ang amin pong pagpupugay sa inyo. Happy World Teachers, huwag na natin sabihin day, month po sa inyong lahat. So, paano ho yun? Noong kayo po ay dating guro, dito ho kayo mismo nagturo o na-assign sa Pilipinas bago maging isang ganap na kabahagi ng Foreign Service? Ako po ay naging guro sa isang napaka-exclusive na eskwelahan dahil yan po ay kakabit or connected sa University of Santo Tomas. Ako po ay nagturo ng 1 taon sa Institusyon Teresiana na Poveda Learning Center na ngayon. Pagkatapos ko pong magturo ng 1 taon, diyan ko nakita na meron pala talagang upper 1%
ang society ng Pilipinas. Medyo nabigla ako doon, pero sa pagkakataon na ito, ako ay umalis sa pagtuturo. Nagpunta ako ng Makati, na nakapagtrabaho ako doon. Tapos nakita na naman ako isang kaibigan ko. Sabi niya sa akin, "Oy, Corazon, bakit anong ginagawa mo dyan? Pumunta ka sa De La Salle. Meron akong project doon. Mapapakinabangan kita, mapapakinabangan mo na pag-aralan mo." So, nagpunta ako sa De La Salle. Isang araw, nagbabasa ako ng dyaryo, nakita ko na may scholarship pala sa University of the Philippines. So, nag-apply ako dyan. Hindi ko nakuha yung Japanese scholarship. Pero sabi ng dean sa Asian Center na, "Alam mo, Corazon, pwede kang, ibibigyan kita ng scholarship. Pero ang anuhin mo is Chinese studies." Sabi ko, ano ba ang entail? Ano ba ang naririyan? Hindi ka lang magkukuha ng 36 units, kundi mag-aaral ka pa ng in-check. Only to find out na yung Mandarin ay hindi pala salita kung saan ako mapupunta. So, yan. At nang ako ay mapunta ng Amerika, nakita ko, kasi ako ay substitute teacher for 10 years, ang talagang role ng mga maestra at ang mga gagawa nila. So, ako, gustong-gusto ko magturo sa Amerika din. Pero ibang klase ang estudyante na Amerikano. Okay. So nabanggit niyo kanina, no, bago tayo magtungo doon sa mga exciting na part kung saan kayo ay na-assign sa iba't ibang mga bansa at nabanggit ko na ho kanina yon, ay nung kabataan nyo rin, sabi mo kanina, ay nagtutungo rin ho kayo dito sa lalawigan, dito sa probinsya, nagbabakasyon, ano ho. Kumusta? Ano yung mga memories mo, natatandaan ho, masasayang mga alaala ng kabataan nyo po sa pagbakasyon ninyo dito sa Marinduque? Masaya ang aking memories sa Marinduque kasi ang nanay ko, gusto niya makakasalamuhan namin ang mga tauhan niya. Hindi naman napakalaki ng lupain ng nanay ko. Tapos, ang hindi ko makakalimutan sa Marinduque, sana bago nag-pandemic, babalik kami ng kapatid ko dito kasi gusto namin ang Flores de Mayo. Hanggang ngayon, nakakanta ko pa ang kanta sa Flores de Mayo. Nakakanta ko pa ang Paano Mag-alay kay Maria. Naalala ko pa, bago mag-alas 2, magliligid kami, kukuha kami ng bulaklak at iaalay kay Maria. Nararantandaan ko pa ang Rigodon de Honor na ginagawa sa plaza. Natatandaan ko pa ang masarap na buko, natatandaan ko pa ang panganan, ang ano pa ba ito, Carmelitos. Natatandaan ko ang mga bagay-bagay na yan na kapag ako, kagaya ng guyabano juice, paborito ko yan. So, nung umuwi ako dito, yan ang mga memories ko sa Marinduque. And kahit sabihin natin, bago ako mamatay, gusto ko magbalik dito, makita marami ng pagbabago, ibang-iba na. In the same way na marami ring pagbabago sa kinalikitan ko sa Quezon City. Pero ang attachment ko sa Marinduque is, sabihin natin, I love Marinduque. And bumalik po kayo ngayon na baon-baon ang isang libro. Okay, so ngayon pag-uusapan ho natin sa inyong pagbabalik, ang inyong libro. Makaisa-isa kong libro. Sige po, ang pakaisa-isa ngayon na libro. Sana ay madagdagan pa. Pero pag-usapan ho natin ito ngayon, baka gusto niyo pong ipakilala sa ating mga kababayan ang dala-dala niyo pong libro dahil I understand magkakaroon din po kayo ng official launching ng ating po o ng libro po na inyong kinata. What about this book? Ang libro ko ay The Other Ladies of Georgetown. Ang title, The Other Ladies, because ang libro ko ay nagpapakita ng contrast o pagkakaiba ng mga mayayaman na babae sa napaka-eksklusibong lugar na Georgetown sa Washington, D.C. at ang mga Pilipina na nagtatrabaho sa Georgetown. Na nanggaling pa rin sila kung saan-saang parte ng mundo, pero nandun sila dahil dinala sila or sa
pagkakataon, sa paikot-ikot nila sa different parts ng mundo, they ended up in the US. Pero ang gusto kong mangyari, ang libro ko ay, I want to present the positive side of being an OFW. Because in itself, it is a sad situation. Ang babae, pagka nagkakaloko-loko ng ekonomiya sa kanilang pamumuhay, sila talaga yung gagawa ng paraan para ma-uplift ang kanilang mga pamilya. So, itong libro ko ay masaya. Mga masaya, may mga kalungkutan. Ang isa sa tayo ay mga Pilipino, madalas tayong ito ay mga babae na nakasama ko sa bus for 20 years. Nalaman ko kung paano ang takbo-takbo ng buhay nila. Pero may happy ending kasi yung iba nakapag-asawa. Mga nabiyuda sila, nakapag-asawa sila. So bumuti ang buhay ng mga pamilya nila sa Pilipinas. Okay. Kailan nyo inumpisahan ang pagsusulat nitong libro po na ito? Inumpisahan ko ito ng 2008, yung first draft. Pero may nainkwentro na ako na, oy Corazon, pag isinulat mo yan, ididimanda kita. So, ang sabi ko, sabi ng aking editor at consultant, pagka nagkaganon, tumakbo ka lang sa ibang state. Sabi ko, totoo ba yun? Tapos, so, tumakbo ka sa ibang state. Pagpaano ka mo. Pero, hindi ako nag-give up doon. Kasi, ang litigation o kaso is napakatagal na palatuntunan yan. At saka, kahit na ang mga Pilipinang nag-warning sa akin, wala talagang tao na may oras para asikasuhin ito. Kasi sa Amerika, go, 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 go. So, just to make it clear, are you still in or active in service when you started writing the book? No. This is a product of my work experience, my academic experience, and just simple curiosity. Curious ako. Sabihin natin, uso na yata ngayon. Hindi naman ako nosy. Okay, in a way. Pero, in many ways, para din ako nagmamarites. Kaya lang, tama ba yung terminology ko? I make sure, may maricon. I confirm. Kasi academically, hindi ako nagko-quote ng mga bagay-bagay na hindi ko sinabi ni Pedro, sinabi ni Juan. Yan ang training ko. So meaning, yung mga character dito sa libro na ito, aktual nyong nakasalamuha, aktual nyong naranasan yung pakikisalamuha sa kanila. Oo. Ang tinatawag nila ngayon dyan sa Amerika ay immersion journalism. Kung gusto mo magsulat sa homeless, karamihan ng mga reporters pupunta ng homeless. Makikisama sila doon. Kung gusto mo magsulat tungkol sa, meron akong paboritong author, nagpretend siya na siya ay housekeeper sa mga hotel para malaman niya ang sitwasyon, ano nga ba ang housekeeping. Bakit ganito ang sitwasyon nila, hindi nag-i-improve. Okay. So, bago yan, nung bata ka po ba, na habang ikaw ay kumbaga nagiging aktibo sa service, particularly in foreign service, na sumanggi ba sa isipan ninyo na one of these days, kapag ako'y medyo nandun na sa estado na makapagretiro ako, ay gagawa ako ng isang libro o magsusulat ako ng isang libro? Sabihin natin, at the back of my mind, and in a hindsight, when I started writing the book, nung sinimulan ko na to, siguro ginusto kong maging writer. Hindi ko lang alam kung anong topic. So, nang magkaroon ako ng idea na yan, ang idea kasi, idea lang. Kung ang idea is, ipupursu mo, ipaptotoo mo. And then, nakita ko ito, ang OFW sa akin ay na close to my heart. Bakit kasi po? Nakita ko lang na pwede ba akong, ang Pilipinas kasi, lumaki ako sa Pilipinas na maganda ang pamumuhay in the 50s. Sabi nga, lumaki, na maganda ang pamumuhay. Anong nangyari na
kailangan na mag-ibang bansa ang mga Pilipino. Pero kasi nakita ko na rin yung preparasyon, yung bang sasabihin ko na, no, ng mag-martial law, walang dollar reserve. So si Blas Ople, in-experiment niya to. So, yung mga history na yan, pinagsama-sama ko, and sabi ko, at isa pang incentive sa akin is, walang Pilipino na nagsulat tungkol dito. Pagkaramihan na makikita mo sa Amazon, puro memoirs. Ako ay OFW, ito ang naging buhay ko. Ito, nasa labas ako. So nakikita ko, ilang generation ang nandito. So, basta, hindi lang kasi nagretiro ako, wala na akong magawa. Gagawa ako nito. Hindi. Nang mag-ipon-ipon. Kasi, nasa London ako one time, may sunod sa aking babae. Sabi ng boyfriend ko noon, may boyfriend ako. Sabi niya, Cora, sunod sa'yo to. Nandito na tayo sa Starbucks, sunod pa siya na sunod. Sabi niya, dito ako sa isang corner, inom akong kape, kausapin mo siya. Kinausap niya ako. So sabi ko, anong problema mo? Alam mo, ma'am, ganyan. Nung nasa Geneva rin ako, nakita ko rin yung Pilipino, sinusundan ako. So, sabihin natin, my heart goes out to them. Okay. Sige po, pag-uusapan pa po natin at palalalimin ang discussion about this book, about the other ladies of Georgetown, mga kababayan, sa pagbabalik po ng ilang mga patalasas. Kaya tumutok lamang po kayo mga kababayan at tayo po ay magbabalik maya-maya lamang. Mahal mong Oriyos, magsama mag-ingay, bumiti, sumigaw, masayang kumaway, ipanalo natin mga kabarangay, atin naman ngayon, tamis ng tagumpay, kasama ng barkada, magkape sa pangwayin, sa Sibuyaw at Tonlew, lamig ng hangin namhin, puntahan din natin Payanas at Payapakin para mapanatag ang puso't damdamin. Makinig, manood, mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Lumukso, tumalon, hayaang maglangoy, magtampisaw, maghapon sa dagat ng Puktoy, isama-sama lang si Ineng at si Utoy, basta't mayroon ba o nabalinghoy, umadyak sa Malibago, saka sa Talawan, motor, bisikleta, sakyan sa Dampulan, mula poblasyon mag-jogging hanggang Buwangan, road trip, brum brum until Pakaskasan, umindak, sumayaw, lahat ay tumayo, mamimiesta kita doon sa Kabuyo, gayon din sa Polo, saka sa Katpo, pag-ibig na wagas doon magtatagpo. Makinig, manood, mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Tiyatyak, kampay, hataw, kaibigan, sa tikwi kita ay mga ngasalan, pati sa suhanan ka at makawayan, sa malinaw at maranlig, madayo ng inuman. Buong bansa ngayon ay magsasaya, mula mabuhay kay Duque at matuya-tuya, makikinig sa kwento mo kapamilya, lagi kang pipiliin dahil isa kang biyaya. Makinig, manood, mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Makinig, manood, mga kababayan, sa
Mabuhay Bayan ng Torrijos! Kasama po ang inyong lingkod, DJ Myong. Tutungo po tayo sa iba't ibang mga barangay at pamayanan dito po sa ating Bayan ng Torrijos. Kilalanin natin at tunghayan ang mga ipinagmamalaki at katangi-tanging mga pwede nating gawin o ipinagmamalaki ng kanilang barangay. Kapihan at Erguhan with DJ Myong. At muli po tayong nagbabalik mga kababayan, mga kalalawigan. Dito pa rin po sa ating programa, ito pa rin po ang Kapihan at Erguhan with DJ Myong. Kapiling pa rin po natin Miss Corazon Nepomuceno de la Santa with her the other ladies of Georgetown. Maraming Ito yung salamat. ating tanong po kanina. Ano po yung nag-inspired sa inyo para isulat o magkatha ng ganitong hindi manipis, medyo may kakapalan po ito na libro? Ang nag-inspire sa akin is, furthermore, gusto kong i-highlight talaga ang pamumuhay ng OFW. Gusto ko rin na magkaroon ba ng movement, kung meron nga ako, hindi ko alam kung ako makakreate, para mas hindi tayo behind the shadows. Gusto ko na lalabas tayo, makikisali tayo sa anumang pangangailangan para i-buttress or put forward yung mga rights ng ng mga overseas workers, particularly sa mga Filipinos, para magkaroon ng batas or legislation tungkol sa paano ba magiging legalize para naman pagtanda nila, meron silang sapat na retirement money. Kasi ang pasok natin sa Amerika, kadalasan ay mukhang legal, pagkatapos ay nawawala na, nagpapati-NT ka na, tago-tago ka. Mahirap na buhay yan. Bakit other ladies, not other men? Ang karamihan kasi, hindi ko naman, ang karamihan ay mga babae. Pag pumunta ka sa mga sayawan, puro babae, ang mga babae nagsasayaw, kapwa babae. Dahil kailangan natin magsaya eh. Pero kahit saan ako pumunta, and I learned to accept that. Sa kultura natin, no? Pero maraming, ang service industry ay yung pag-aalaga sa bahay, pag-aalaga ng bata, pag-aalaga ng hayop, at kung ano-ano pa, ay ginagawa ng babae. Ang mga lalaki natin, siguro, baka sila yung naiiwanan ng mga bata. Pero matagal pa yan bago ang ating mga lalaki ay karamihan ay mga inyero na nasa Saudi Arabia o sila yung mga mekaniko. Pero hindi karamihan ng nakilala ko ay mga babae. Na sila yung bida dito sa ating libro na ito. Bakit ho nila kailangang basahin? Ano yung mapupulot na aral ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ng ating mga kababayang OFW dito po sa inyong libro? Unang mapupulot nila sa libro na ito is yung kahalagahan ng pagkakaroon ng legal na papeles para ikaw naman ay nakakasali sa or participate in the American life. Yun ang no? Tapos, para masaya ka naman. Makikita mo yung iba na masaya. Siguro sabihin na natin na nagre-represent ka ng Pilipino. So makikita ng ibang Pilipino ang kulturang Pilipino. Nasama-sama tayo, marunong tayong magsaya. At saka yung exchange of information among themselves. Para siguro babalik na naman tayo sa issue ng immigration. At paano ba pumunta sa Amerika? Nandito sa libro ko na ito. Ano ba mga para-paraan? Dahil pag pumunta ka ng Amerika,
Hindi kagaya ng ibang bansa na merong mga kontrata. Sa Amerika, pag dinala ka ng ambassador na ganito, pinadala ka ng expat na ganito, mawawalan ka na ng trabaho, hindi ka na makakauwi. Malungkot yun. So maliban ho dun, ano ang kaabang-abang dito sa libro niyo na sinulat? Ang kaabang-abang dito is, makikita mo yung ibang mga kababayan natin, lumiligaya, hindi lang yung malungkot. Ang kaabang-abang is yung pagriretiro. Paano ba nagriretiro ang mga Pilipina? Paano sila matututong bumalik? Ang kaabang-abang din is, ano nga ba talaga ang mangyayari sa issue ng immigration sa Amerika na mapapaboran ang Pilipino? Kasi ang Pilipino, hindi tayo mahina pa tayo sa participation. Hindi kagaya ng ibang lahi na nasa Amerika. Sa Amerika, madali ka lang kung talagang ikaw ay legal, magiging kang Amerikano, and you participate in the daily lives of an American. Plus, makakadala ka ng pamilya mo. At the same time, pag nadala mo na ang pamilya mo, nakakahiyang sabihin, matitigil ang pagsuporta mo sa pamilya mo. At ang masasabi ko pa is, napakaganda ng nagawa ng overseas workers sa Pilipinas. Dito lang nga sa Marinduque, masasabi ko, oy, nakita ko yung bahay na ganyan, bahay na ganito, ganyan, ganyan. Sasabihin sa akin, alam mo, yung si ganyan, nagpunta siya sa ganito. So makikita mo talaga, nag-improve ang pamumuhay. Yan ang ano ko. Okay. And sino-sino ho yung mga tina-target natin na magbabasa ng libro at bibili o gustong makapag-acquire ng libro po ninyo? Sabihin natin, gusto ko ang mga estudyante. Gusto ko yan na sila ang magka-acquire ng libro na ito kasi karamihan ng estudyante natin ngayon ay nasusuportahan ng pera ng OFW. So makikita nila kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng mga nanay nila para mapabuti ang buhay nila. Gusto ko rin, ayoko naman na, kasi galing din ako sa medyo militanting eskwelahan dito sa Pilipinas. Gusto ko din makita na panang gobyerno ng Pilipinas at magawa. Kahanga-hanga na meron na ngayong Department of Migrant Workers. Nung nasa foreign service ako, ang tawag namin sa kanila is just a component of the government. But this time, I'm not sure, but it seems like they have a more representativeness. They're acting on their own. They're not dependent on the foreign service to speak for the rights of the overseas workers. But there is that particular entity that takes care of the welfare of overseas Filipino workers. And I want to address too, as far as I'm concerned, including me, I am an overseas Filipino workers. Iba-iba nga lang ang kategorya. Kasi napansin ko lang na dala-dala din natin, kagaya na ang nangyari karamihan ngayon, especially sa Maryland at saka sa PG County, na mga maestra ang dinadala. So, nagkakaroon ngayon ng division, maestra at yung domestic worker na nagtatrabaho sa bahay. Pero, kung titingnan mo, lahat kami ay pumupunta sa ibang bansa, including me, for better opportunities. Yun ang totoo nun. And nabanggit nyo mga estudyante. And I heard na ito pong inyong libro ay officially ilo-launch sa Marinduque State University. Kailan po ito gagawin? At bakit po napili ninyo na ito po i-launch sa ating Marinduque State University? Okay, so ito ay gagawin sa October 10. Dahil meron sabihin natin diretsuhan, ako ay may Marinduque connection. And
narinig ko na, nung bata ako, ang alam ko lang na college dito ay yung sa Madre. Okay? Ngayon, meron ng Marinduque State University. Yan ay sorpresa ako dyan. So, ang gusto ko ay na mangyari na sa State University, para siyang magiging part ng library. Okay? So, maganda yan na parang reference book at siguro mag-stay sa library and ang Marinduque State University, kahit sa ang university, kapag ang iyong libro, it's a prestige, it's a great honor for me to be presented in a university. And that's the Marinduque State University. At this point, after so many years, may state university. And natutuwa ako na ang maraming Marinduqueñong bata ay hindi na kailangan pumunta sa Maynila para mag-aral. Kasi noon, lahat pupunta sa Maynila. And hindi na practical yan kasi napakamahal. Tapos, kagaya no, nabalitaan ko sa pamangking ko na meron ng special education dito. Mahalaga yon. Kasi yun ngayon nung nag-aaral ako, ang mga special ed students is, nandyan lang sila sa tabi kung hindi sila makakaya na magbayad sa private school. So, yun ang isa pa rin na bago ngayon na may inclusion, may diversity. Okay. So, ngayon malapit na po at atin nang naitanong din kanina na ang pagsisimula ninyo kung saan ninyo inumpisahan na isulat at yung taon kung saan kayo nagsimulang ikatha o sulatin yung libro. Saan naman po ito ninyo opisyal na ipininid o tinapos yung inyong libro? Dahil this time ito po ay available na sa iba't ibang platform na pag-usapan ho natin mamaya kung saan nila ito pwedeng makuha o mabili. Pero gusto kong malaman ho, kailan ito officially na natapos and eventually yung unang nailimbag? Okay, tinapos ko ito kasi nag-pandemic. Ang ideal na pagsusulat, according to the famous Stephen King, 6 pages a day. Hindi ko yun nagagawa kasi ang pagsusulat talagang disiplina yan at medyo napakamiserableng buhay. Nang mag-pandemic, pinaspasan ko na. Pas kasi hindi na pwedeng ako maghihintay. Ako ay magiging 74 years old na. So, pinaspasan ko siya. Officially, sinimulan ko ito ng 2008. Pagoyo-goyo, yan. Pa-languishing. Nang mag-pandemic, pinaspasan ko na. Pagkatapos, totoo, kasi namatay na yung editor ko. Okay? So, tinapos ko siya ng December 2023. Tapos, pinunta ko siya sa publisher ko ng January. By July 2023, tapos ang libro ko. Pinresent nila. Sabi nila mag-reading ka. Hindi. Ang nangyari, may reunion ako sa mga pinsan ko. Sabi ko, pwede ba next year? So, tapos siya ng July 2023. Kumbaga parang ito po ay 15 years in the making. Oo, kasi mahirap maggawa ng ang mga karamihan ng characters ko, dahil ito ay nakasalamuha ko, merong mga legal issues din na involved, na iniwasan ko. Data privacy. Yung things like yan, that. yung mga ganyan, no? In fact, ang mga barkada ko dito ay taon-taon meron silang DVD na naka-record lahat ng activities na ginagawa. And that is very valuable sa mga members ng organisasyon dahil ito ang pinadadala nila sa mga pamilya nila. Imagine mo, nang galing ang mga OFW sa pagre-record yung cassette, papadala nila yan sa Balikbayan box. Ang haba nun, ano? Tapos, yung long distance, mahal yon. Pero nagbago ang mundo, naki-FaceTime na sila. Tapos, yung DVD, masaya yan. Kasi, kagaya ng isa dito, 30 years silang hindi nakauwi. Yun ang So, mahalaga na ang gusto ko talaga lang makita talaga ng
maraming tao ang buhay ng OFW. Okay. So, and ito na nga po, atin pong ipakilala sa ating mga kababayan na nanonood. Kukunin ko lang itong isa, na the other ladies of Georgetown. In fairness, ang ganda po ng cover po ninyo. So, nakikita ko dito ang mga kababayan natin, lalong-lalo na po ang itinampok ninyo dito sa ating cover page. Pakikwento bakit ganito ho ang illustration nitong ating cover page. Okay. So ito ay itong bintana is a typical na bintana ng mga bahay sa Georgetown. Okay? Pero ayoko naman, gusto itong suot nating ito, kahit nasabihin natin na pinasikat ng former First Lady Imelda Marcos, is talagang Pilipina ito. Okay? Ito naman, ito yung lumang Maria Clara na hanggang ngayon. Tapos ito pa din, yung nilagyan ko siya ng cross. Kasi parte na ng buhay natin, ang rosaryo. Tapos yung pusod. So, very distinctive ito na makikita na, ito tungkol talaga sa Pilipinas. Okay? So, Ang design nito, ang pamangkin ko ang gumawa. Itong logo, isang kaibigan ko na graphic designer. Pero yung kabuuhan, ito, yung babae, pamangkin ko ang gumawa. Ito, isang Kastila na graphic designer na magaling siya mag-drawing. Ang color, kailangan, ito yung nagustuhan kong color kasi kapansin-pansin siya. Okay, and yan pong hawak ninyo, that's the first copy. The na first na-produce. copy ito. Okay. Ito yung unang kopya. Ayun nga, na Anong binigay sa- pakiramdam na after so many years of drafting, yung pagsusulat, isulat itong libro na ito, and finally, nahawakan niyo po itong unang na-produce na librong ito. Anong pakiramdam po ninyo? Naiyak ako. Kita mo, ngayon nakaharap ako sa inyo. Naiyak ako kasi malaki din ang parte ng buhay ko na And sabi ko, sino bang kayang magbabasa nito? Sino ang maniniwala sa akin na may saysay itong libro na ito? Plus, overall, ni-represent ko rin ang country ko kasi marami na ring okasyon na ako represented my country. Na hindi ako nagsuot ako nito, pero hindi ko pa masyadong nararamdaman yung pagka-Pilipino ko. Kasi let's face it, masyado tayong na-colonize ng kung sino-sino. Pero ngayon, at a drop of a hat, magsusuot ako ng Filipina dress. Yun ang sa akin yan. Ang epekto sa akin. And finally, ito na nga po at malaya na ho tayo na ipakilala sa publiko itong atin hong daladalang libro na ilo-launch nyo nga officially sa Marinduque State University. Baka gusto nyo pong imbitahan ang ating mga kababayan na magtungo sa Marinduque State University for the official launching of your book this coming when ho ba ito? Okay, first of all, nagpapasalamat ako sa iyo, sa Marinduque State University, kay President Diosdado Solweta, at ang pamunuan ng university na yon. Iniimbitahan ko po kayo, ang alam ko ay alas 10 ng umaga, sa Marinduque State University. Hindi ko po alam, mukha yatang sa Ihatog yata iyon. Tansa po. Sa Tansa. But I am inviting everyone to come and participate in the great launching of my book. I'm just joking. Okay. And para ho sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, saan naman nila pwedeng mabili? Kasi may nakita ho ako dito, parang another copy or should I say yung different yung illustration pero the title is the same. So, saan ho nila Ito po, pwedeng mabili? Ito pong kopya na ito ay
sa Amerika lamang mabibili sa Politics and Prose. Pero po, nagpa-publish din kami sa Amazon. Sa Amazon, ito amazon.com. Iba naman po ang cover niya, pero ako po yung author. Ang idea po ng aking publisher doon ay parang bigyan ng international effect na magkikater siya sa ibang lahi. Pero pag baliktad mo, Filipino yung author at yung istorya niya. So ito po ay, ako po ay nakabinbin pa yung copyright ko sa Copyright Office ng Pilipinas. Hopefully, bago ako bumalik sa Amerika, makakapaggawa kami ng kopya. Meron na yatang nakausap ang pamangking ko na printer sa Lucena. So hopefully, mailan lang po akong kopya na iiwan sa library ng MSU at sa ibang tao na magkakaroon ng interest. Dala-dala ko po yan sa aking allowable na 50 pounds ng Emirates Airline. Yun po. Okay. So, imbitahan niyo po ang ating mga kababayan na magkaroon ng sarili nilang kopya ng The Other Ladies of Georgetown. Sana po tangkilikin ninyo ang isang libro na sinulat ng isang Marinduqueño. Yan po ay magmumura sa Amazon. Ang balita ko po ay maari siyang $10 na lang. Kasi ganyan po ang marketing ng Amazon. Alam niyo man po ninyo na ang Amazon ay napaka-gigantic na producer ng kahit ano. So, ibababa nila ang presyo. Pero ang pangarap ko lang po at sana mangyari ay magkaroon ng publisher dito sa Pilipinas. At mabibili ito sa napakamurang halaga dahil ako po ay nagpunta na rin sa National Bookstore at chinek ko na ang presyuhan ng libro. Sana po hindi siya 700 piso kung magagawa ko po na within my power na gawin siyang 500 ay gagawin ko. Salamat po. Ayun. Ako, maraming salamat po sa Maraming. pagbabahagi ng inyong buhay at pagpapakilala ng inyo pong mga pinagdaanan. Bago ho tayo magtapos, gusto ko hong maintindihan ano po yung mga challenges na pinagdaanan ninyo bilang, sabi mo nga, though iba lang kayo ng category, but still you are an OFW dahil nalipat-lipat na assign sa iba't ibang mga bansa. Ano yung para sa iyo napakahirap? Despite, syempre, nasa foreign service ho kayo, aminin naman ho natin na medyo mataas ho ang income ninyo. But at the end of the day, yung hindi natin pinag-uusapan yung pera, ano yung challenge na na-experience po ninyo? Ang pinaka talagang mahirap ay ang magsimula ka ulit ng buhay sa isang lugar na completely bagong-bago sa iyo. Ang pag-adjust sa kultura. Sabi ko nga, wala ako sa Marinduque na pagka ako kulang sa pera, may mauutangan ako. Sa Amerika, wala kang mauutangan, wala kang matatakbuhan. Ang masasabi ko lang, siguro ang yung faith natin, yung pagka-religious natin, malaki yung role na yun para fight and fight. Just keep going. Tapos yung kasabihan natin na bubuti din yan bukas. Yung basic Filipino traits that will keep you going. Kasi kagaya sa Hong Kong, inchik lahat. Oh, yan ako. Tapos nalipat ako sa Canada. Iba na namang ugali yun, Pero magsisimula ka ulit. Yung bibili ka ng bigas, bibili ka ng ganito, ayusin mo yung, tapos magtatrabaho ka pa. So, yun nasa foreign service ako. Nang malipat ako ng Amerika, yan talaga ang challenge. Kasi, wala kang kamag-anak, wala kang kapatid,
yung kapatid mo, dinala ka lang niya doon, o isipin mo na lang ang OFW na galing sa Australia, dinala ni Ambassador so and so, dadalhin siya sa Amerika. Takbo na naman siya doon. It's not that easy. Sabi nga namin, money doesn't grow on trees. Correct. Yun ang ano doon. Yun ang pinaka... kaya kung makakita ka ng Pilipino sa sayawan, maimbita ka, just go. Yeah, yun ang ano doon. Okay. So, this time, meron na po kayong libro. And pinagdaanan ninyo ang iba't ibang mga uri ng kultura, iba't ibang mga uri ng nationalities, and among others. Sa pagkakaroon ho ng libro, at the same time, naging Foreign Service staff officer ho kayo, na pangarap ng marami sa ating mga kababayan, sapagkat alam naman ho natin kung gaano kahirap makapasok sa Foreign Service. Masasabi niyo ho ba na yun yung fulfillment ng inyong pagiging isang individual na Oo. finally have Oo. this, na pagiging legacy ninyo, na kung sakaling nasa library nga po yan ng Marinduque State University o hawak na ng ating mga kababayan once na magkaroon sila ng kopya, babaunin nila o mababasa nila lagi doon sa pinakalikod. At proud ako na natutuwa ho ako na nakalagay talaga dito, hails from the province of Marinduque, particularly in the town of Poac. Ang ano ko is, ang pagpasok sa, hindi ko sinadya na pumasok sa Foreign Service. Napasok ako dyan kasi nga may kaklase ako sa UP. Pero kung kayo ay gusto nyo ng parang direksyon sa inyong career, kasi para yung sundalo may susundan kang ranking, no? Nung panahon ko, masasabi ko, hindi ko masasabing napakadali. Pero sabihin natin, swerte ko. Kasi may mga iba ng taga Marinduque na nakapasok sa Foreign Service. In fact, I still remember very well that I had a chance to be with him when she was stationed. We have the well-known ambassador na siguro ngayon, si Arnel Peñaranda. Ng bayan ng Santa Cruz. Ng bayan ng Santa Cruz. Meron din yatang taga-Mugpog. Tapos, meron akong, hindi ko na siya matandaan, pero nakilala ko siya bago ako umalis. Ewan ko, nasa political yata siya, nasa consular siya. Okay? Pero right now, masasabi ko na overall, ang sabi nga nung napasok na ako sa Foreign Service, tumigil na ang tatay ko, kakatanong, Corazon, kailan ka ba mag-aasawa? Kasi sabi, ang feeling ko, kasi nagtrabaho rin sa gobyerno ang tatay ko, ang feeling ko is, sige, okay ka na dyan, siguro, kahit hindi ka makapag-asawa. And totoo, sa pag nasa Foreign Service ka, mahirap makapag-asawa. Okay? Mahirap makapag-asawa. So, overall, yung career ko, na kahit kung ano-anong direksyon, nagkaroon ng direksyon, tapos nang mapunta ako ng Amerika, at nakapagsulat pa ako ng libro. Dahil trained ako sa academically, ayoko ipagyabang yan. Dahil naganda hirap din ako sa eskwelahan. Hindi ako smart. Hindi ako quick-witted. Mahilig lang ako magbasa. Yan ang training ko sa tatay ko. Kasi ang tatay ko, magbabasa siya ng dyaryo mula sa umaga hanggang sa gabi from cover to cover. So, yun ang ano ko dyan. But, sa mga kabataan ngayon, iba na yung direksyon nila, pero hindi ibig sabihin, sabog sila. Marami, iba, and I leave it to the young folks. Okay. So, sa pagtatapos ho ng ating programa, baka may mga naisu kayong pasalamatan, maliban doon sa binanggit nyo na kanina, na naging bahagi kung bakit merong isang The Other Ladies of Georgetown. Gusto kong pasalamatan ang aking editor na sumauna. Gusto kong pasalamatan ang aking consultant na si Catherine. Basta si Catherine siya. Tapos, gusto ko rin pasalamatan ang sabihin natin na yung
ang pagiging kong Marinduqueño na nagbigay sa akin ng inspirasyon para sumulat. Gusto kong pasalamatan ang Marinduque State University at gusto ko rin pasalamatan ang pamilya ko. Kahit na sinasabi nila na medyo yata may diferensya ang libro mo. Kasi yun yung rason kung bakit kailangan nyo tong mabasa. pero Ano yun? sabi nila sa akin, project mo yan, ituloy mo. Kasi kailangan talaga desidido ka sa mga gagawin mo. Maraming salamat po. Ayun, ako. Maraming salamat po. And finally, sa pagtatapos so, anong nais mong iwan para sa ating mga kababayan, lalo tigit po sa ating mga kababayang OFW na patuloy na lumalaban, patuloy na kumakapit sa salitang pag-asa. Okay. Sa mga nasa Pilipinas, kung gusto ninyo, sa mga nasa Pilipinas, alam ko na kung mabuti ang buhay niyo sa Pilipinas at nakikita niyo ang future ninyo dito sa Pilipinas, wag na kayong umalis kasi napakahirap yan na sitwasyon. Okay? Kung naman yung nasa abroad, just be aware, hindi lang yung kasiyan, but be aware of bettering yourself, especially yung malegalize nyo ang mga sarili ninyo. Yun na, lalo na sa Amerika, kailangan na malegalize tayo, mag-participate tayo, bigyan natin ng pagkakataon, sumali sa mga rally, maki-cooperate tayo sa mga ibang lahi. Dahil napaka-importante na maging legal ang sitwasyon ninyo sa Amerika. Yun. Kinakailangan ho, may proper representation ho tayo sa mga lugar kung saan ho Yeah. tayo ay naroroon, lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Pinasadahan ko po ang ilang pahina ng inyong libro at nakita ko po na meron ditong recipe ng isang Corazon Nepomuceno de la Santa. Now, ito po ang inyo pong tunghayan. Ito sa mga rason kung bakit hong nais at dapat kayong magkaroon ng libro na ito. Maraming salamat po once again sa pagbabahagi po ng inyong buhay sa amin. Isang karangalan po na kayo po ay makadaupang palad ko ng personal at maging bahagi ng amin pong programa. At the same time, ako po'y nalulugod dahil may isa na namang kababayan ho tayong Marinduqueño na nagbigay ng inspirasyon hindi lamang sa ating mga kapwa Marinduqueño, hindi lamang sa ating mga kapwa OFW, bagkos ay sa maraming Pilipino. Miss Corazon Nepomuceno de la Santa, maraming salamat po sa inyo at sa inyong ginawa para sa ating bayan, para sa ating lalawigan, at para sa ating mga kapwa Pilipino. Sa pagtatapos po ng ating programa, nais ko lamang pong pasalamatan ang ating pong lugar kung saan po tayo ay nagsagawa ng ating pong panayam na ito sa Elaine Resort dito po sa bayan ng Buwak, particularly dito po sa Barangay Kawit. At the same time na hindi naman po magkakaroon ng ganitong panayam kung hindi dahil sa isang kaibigan, Miss Maida Narito Lagran. Maraming salamat sa pag-organize ng panayam na ito at sa lahat po ng bumubuo sa ating technical team, kay Naderek at sa lahat po ng ating mga naging kabahagi ng programa. Maraming salamat po. One thing is for sure, hindi dahil sa kung ano pa man, unang-una syempre dahil dun sa content ng libro na ito, kaya dapat magkaroon tayo ng kopya. Pero dahil sa proud ho kita na Marinduqueño, kinakailangan ho nating magkaroon ng sariling kopya. Maraming salamat po sa lahat pa rin ating mga kababayan na tumutok at nanood sa ating programa. Magkarinigan po tayo sa kaparehas ng oras at timpilan. Ako naman, DJ Myong. God bless everyone. Mabuhay po ang bawat Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Mahal kong Diyos, magsamang maingay, bumiti, sumigaw, masayang kumaway, ipanalo natin mga kabarangay, atin naman ngayon, tamis ng tagumpay, kasama ng barkada, magkape sa pangwayin, sa Sibuyaw at Tonlew, lamig ng hangin ng hit, puntahan din natin Payanas at Paya,
dagat ng Puktoy. Isama-sama lang nga si Ineng at si Utoy. Basta't mayroon ba o nabalinghoy, umadyak sa Malibago, saka sa Talawan. Motor, bisikleta, sakyan sa Dampulat. Mula poblasyon mag-jogging hanggang Buwangan. Road trip, brum brum until Pagkaskasan. Umindak, sumayaw, lahat ay tumayo. Mamimiesta kita doon sa Kabuyo. Gayon din sa Polo, saka sa Katpo. Pag-ibig na wagas doon magtatagpo. Makinig, manood mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Kampay, hataw, kaibigan, sa tigwi kita ay mga ngasalan. Pati sa suhanan ka at makawayan, sa malinaw at maranlig madayo ng inuman. Buong bansa ngayon ay magsasaya, mula mabuhay kay Duque at matuya-tuya. Makikinig sa kwento mo kapamilya, lagi kang pipiliin dahil isa kang biyaya. Makinig, manood mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hamo sa erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Makinig, manood mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hamo sa erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. La 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 la. Mabuhay Bayan ng Torrijos! Kasama po ang inyong lingkod, DJ Myong. Tutungo po tayo sa iba't ibang mga barangay at pamayanan dito po sa ating bayan ng Torrijos. Kilalanin natin at tunghayan ang mga ipinagmamalaki at katangi-tanging mga pwede nating gawin o ipinagmamalaki ng kanilang barangay. Kapihan at Erguhan with DJ Myong.